Patuloy ang digmaan sa Russia at Ukraine, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at sa Gaza. Tumitindi ang hidwaan ng China at Taiwan at iba pang mga bansa na nagpaparami ng mga sundalo, pina-high-tech na armas at pag-embento pa ng bomba atomika na kapag ginamit ay maaaring makabura sa isang malaking bahagi ng mundo. Marahil ito ay paghahanta ng bawat bansa dahil sa isang sandali sa mga tensyon, conflict, pag-aaway at pag-aagawa ng teritoryo ay maaaring maganap ang isang malaking digmaan. Sa pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan, naganap na ang isa sa pinakamatinding digmaan na nangyari sa kasaysayan ng mundo, ang World War I. Bakit hindi napigilan ang malaking digmaang ito? At bakit tinawag itong The Great War? Kaya sa bidyong ito ay babalikan natin kung paano nagsimula at natapos ang unang digmaang Ang digmaang ito ay tinawag na The Great War, isang malaki at mapinsalang digmaan sa mundo. Nagsimula ito sa Europa noong July 28, 1914. Noon pa man ay napakaraming tensyon na, komplikadong pangyayari sa politikal at militar sa Europa at mga dahilan upang magdeklara ng unang digmaang pandaigdig ang bawat bansa sa Europa, tulad ng pag-usbong ng nasyonalismo, isang damdaming nagpapakita ng pagmamahal sa bansa kahit kapalit ay buhay. Imperialismo, dahil sa pag-angkin sa isang teritoryo tulad ng Moroccan Crisis, nagkaroon ng tensyon sa pag-aagawa ng France at Germany. Militarismo, sa Industrial Revolution, nangibabaw sa kaisipan ng mga pinuno sa Europa na kumapit sa lakas ng armas at matibay na paniniwala na ang suliraning pandaigdig ay malulutas sa pamamagitan ng paggamit ng lakas. Pagbuo ng mga alyansa. Dahil sa komplikadong pangyayari, nagkampi-kampi ang mga magkakaalyansang bansa, kaya lalong nagpagulo ng balansing lakas sa Europa. Nabuo ang Triple Alliance na binubuo ng Germany, Austria-Hungary at Italy, at ang Triple Entente na binubuo ng Great Britain, France at Russia. Ito ay mga sanhi ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Pero ang pinaka nag-trigger at bitya talaga ay naganap noong June 28, 1914 nang barilin at patayin si Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary na magiging tagapagmana sana ng trono ng imperyo at ang kanyang asawa na si Sophie sa lungsod ng Sarajevo ni Gavrilo Princip na isang revolusyonaryo mula sa Serbia. Nagalit ang Austria-Hungary dahil napatay ng taga-Serbia ang kanilang tagapagmana sa trono. Kaya nagbigay ang Austria-Hungary sa Serbia ng ultimatum. Ito ang 10 kahilingan na dapat nilang gawin. Nag-agree ang gobyerno ng Serbia sa mga kondisyon mula sa Austria-Hungary, maliban na lang sa pang-anim. Nakasaad kasi dito na kailangang makialam ng Austria-Hungary sa investigasyon na may kinalaman kay Archduke Franz Ferdinand. Ayaw gawin ng Serbia ito dahil para sa kanila, ito ay paglabag sa kanilang konstitusyon at soberanya. Kaya dahil dito, itinuring ng Austria-Hungary na direktang paglabag ito ng Serbia sa ultimatum. Pero ang totoo, pagsisikap lamang ito upang pukawin talaga sila sa matinding digmaan. Kaya nang masigurado ng Austria-Hungary na tutulungan sila ng Germany kung magkakaroon ng digmaan. Kaya noong July 28, 1914, pumutok ang simula ng unang digmaang pandaigdig nang magdeklara ang Austria-Hungary ng digmaan laban sa Serbia. Nagkampi-kampi ang mga magkakaalyadong mga bansa
Humingi ng tulong ang Serbia sa Russia at pumayag naman ito. Sa pagsali ng Russia sa digmaan, napasama ang Great Britain, France at kalaunay sumanib ang Italy. Ito ang mga magkakaalyadong mga bansa at tinawag na Allied Powers o Allies. Samantala, ang katunggaling mga bansa na Austria-Hungary, Germany, Bulgaria at Ottoman Empire ay tinawag namang Central Powers. August 1, 1914, nagdeklara ng digmaan ang Germany laban sa Russia. Nagsimulang kumilos ang France para suportahan ang kaalyadong Russia. August 4, ayon sa plano ng Germany sa paglusob sa France, ang Germany ay kailangang dumaan muna sa Belgium na isang neutral na bansa. Pero dinigma pa rin ito ng Germany, kaya nagalit ang Great Britain at nagdeklara ng digmaan laban sa Germany. Makalipas ang ilang linggo ay sumali ang Japan upang tulungan ang Britanya. At noong una, ang Italy ay orihinal na kampi sa Central Power. Pero noong 1915, sumali ito sa Allied Powers matapos masira ang ugnayan nila ng Austria-Hungary. Ang Amerika naman ay neutral lamang sa simula at hindi nakikialam at nakikisangkot sa digmaan. Nagbebenta lamang ito ng gamit pandigma at mga kailangan sa giyera. Pero sumali na ito sa digmaan dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, ang pagpapatupad ng Germany ng unrestricted submarine warfare na lahat ng sasakyang pandagat ay pasasabugin malapit sa Britanya. Nakasama sa inatake at pinasabog ng mga U-boat ng mga German ang barkong Lusitania ng Amerika, kung saan maraming namatay na mga opisyal at sibilyang Amerikano. Ikalawang dahilan ay ang pag-alam sa Zimmermann Telegram, isang lihim na telegrama na nakasaad dito na tutulungan ng Germany ang Mexico na ibibigay ang mga sakop nito mula sa Amerika, na ang kapalit ay ang pagkampi sa kanila sa digmaan. Pero ang telegrama ay nasagap ng British, kaya pinagbigay alam ito sa Amerika. Kaya noong April 1917, ang Amerika ay opisyal na sumali sa digmaan laban sa Germany ayon sa utos ni dating US President Woodrow Wilson. Kaya libo-libong sundalong Amerikano at mga kagamitang pandigma ang pinadadala araw-araw para suportahan ang French at British upang labanan at talunin ang Germany at mga kaalyadong mga bansa. Noong huling bahagi ng digmaan, sumuko na ang Russia at inipon naman ng Germany ang napakarami at magagaling na sundalong German. Ito ay pagkahanda nila sa isang malawakang paglusob sa France laban sa French at British. Pero sa huli, dahil sa pinagsamang lakas ng British, French at napakalaking suporta mula sa Amerika, nahirapan at natalo ang Germany sa digmaang ito. Samantala, nagkaroon ng rebelyon at pag-aaklas ang mga mamamayan ng Germany sa pagnanais na matigil na ang digmaan. Kaya noong November 9, 1918, nagbitiw sa tungkulin si Kaiser Wilhelm II at pinirmahan ang armistice noong November 11, 1918. Ito ang hudyat ng tigil putukan. At upang maibalik ang pandaigdigang kapayapaan, nagpulong ang mahigit 30 na mga bansa, kasama sa lumahok ang tinatawag na The Big Four, ang US, Great Britain, France at Italy, sa tinawag na Paris Peace Conference noong June 28, 1919. Ang mga mahalagang napagkasunduan ay ang Treaty of Versailles, na isang kontrobersyal na kasunduan dahil mas lalong nagpahirap at nagpalugmok sa panig ng Germany. At naitatag ang Liga ng mga Bansa o ang League of Nations upang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan.
Napakatindi ng naranasan ng mga tao sa panahong ito dahil hindi bababa sa 7 milyong mga sundalo ang nasangkot at tinatayang higit sa 20 milyon ang namatay, bukod pa sa mga nasugatan, nasirang mga bansa at bumagsak na ekonomiya. At sa huling bahagi pa ng digmaan ay lumaganap naman ang sakit na Spanish flu na kumitil sa 17 hanggang 50 bilyong katao. Bago ko malimutan, kasama na si Adolf Hitler sa mga sundalo ng Germany na nakipaglaban noon. Sa palagay mo, naging matagumpay kaya ang Treaty of Versailles? Kumusta kaya ang Germany na halos naging kawawa sa huli? Kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe. At kung gusto mo namang malaman ang kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig, magkomento lamang sa ibaba. Salamat at God bless.